Okay, so for today, we're gonna be solving, uh, actually, we're gonna be solving in the books, no? More practice, no? Bago tayo mag-move on. So, very important na, okay, yung pong mga susunod na types, yung 6 at 7 type, yung pang-anim at pito, is non-exact made exact and linear, non-linear made linear. So, basically, kailangan din marunong kayong mag-linear at kailangan marunong kayong mag-exact. So, very important na alam natin yung mga first four. Yung first four, bago tayo mag-move on sa last four. Okay? So, pag hindi nyo kayang isolve ang first four, probably mahirapan din kayo doon sa last four. No, kasi yung last four, well, yung 6 at 7. No, yung 6 at 7. Pero yung 8 at 9 is somewhat different. No? Anyways, okay, anyways, meron tayong 1 to 55 question. Bigyan niyo ako ng random number. Give me a random number, Mr. Miss. Miss. Sinong Miss? Her. Miss Malinaw. Lyra Ashley. Bigyan mo ng random number. 1 to 55. Andiyan ka ba, Ashley? Uy, absent. Huli. Huli pero di kulong. Sige, ikaw na lang, Oriel, kasi feeling ko. Bigyan mo ako number, Oriel. 15 po. 15. So, 15. 15. Ayan. So, itong miscellaneous exercises dito, hindi kasi sinabi dito kung anong type. Na? So, ganito yung pwedeng mangyari sa exam. No, so pwedeng hindi nyo alam yung number, hindi nyo alam yung type, tapos aalamin nyo kung anong type na. Number 15 na. Kopyahan na natin yung sagot. Okay. Hindi natin alam ang type, try na natin isolve na. So, 2x square minus 2xy minus y square dx plus xy dy. Okay, so dito pa lang, probably this is not linear kasi yung y dy natin, diba pag sinabi natin pag may y dy, non-linear siya. Then pag may x dx, non-linear siya in terms of x. So hindi siya linear. Initial inspection is probably this is homogeneous kasi pare-parehas ang degree. Na, Mahirap naman daw ka magturo sa subject. mahirap yung subject. Paano ko pagdadalhin? Drawing ng flowers. Flowers. Dalawang petal. Ano walang po expert lang. A row 1. Magagaling yung mga aero. Okay. So, ayoko homogeneous. Yes, one kung nahihirapan na kayo. Ay, pa-heart po kung nahihirapan na kayo. Uy, kasi simula ng lesson, 1 hour lang kami. Na, so... Pa-heart po kapag kailangan na ng tulong. Pa-heart kung gusto nang mag-dismiss. Walang gustong mag-dismiss sa mga yan. Silang i-dismiss ko permanently. EDA na lang aralin niya. Ba't the first year? Second year yan. Second year ang EDA. First year kaya? Kita mo si Ano? Rabi, si Rabi. Yeah, second year yan. O nagme-major ang EDA? Ay, di, ano siya? Ako EDA na mga yun. EDA? Pangalan pa lang ng EDA, may DE na. DE ang aralin mo. Ano saan di sa EDA? EDA. D-E-D. DE. Yan yung na-corny talaga si Sir John Paul. Anyways. Okay po. So, try natin ang exact kasi syempre ayaw kong mag-homogeneous. Medyo matagal ang homogeneous, no? No, so, mali pala. Hindi pala difference.
2x square minus 2xy minus y square. Okay, so y lang ang ating variable. So minus 2x minus 2y. Ang nx naman is y. So not exact. Wala tayong magagawa kundi mag-homogeneous. No? Ganun talaga. So wala tayong magagawa kundi mag-homogeneous kasi not exact siya. Not linear. Hindi ko na siya i-try for separable. Sorry po. Okay. Let's do homogeneous. No? Test muna tayo. Test. No? So, x is equal to lambda x. Y is equal to lambda y. No? Para maging 2 lambda square x square minus 2 lambda x lambda y minus lambda y square. At this point, parang kinakopya ko lang din naman yung problem. Lambda x, lambda y, dy is equal to 0. No? So, na initial inspection naman natin na pare-pareha sila ng degree. So, lambda square, 2x square minus 2xy minus y square dx plus xy dy is equal to 0. No? So, therefore, the equation is exact, no? Is homogeneous. Ganda yan sulat, sir. Homogeneous of degree 2. No? So, gawin natin. Next is, ano na? Ang gagamitin ko ay, since ito yung pinakamaliit, isa yung term, so I'm gonna substitute dy or y. No? So, y is equal to vx. No? Para ko konti lang yung terms na ating igagawin. No? Y equals px, dy is equal to v dx plus x dv. No? Kopyahin ko na lang Paint Magic na to, copy paste lang natin to. Oops, sorry. Na, so ang y ay magiging vx na. So 2x square minus 2x vx minus v square x square dx plus x vx v dx plus x dv. No? Sinubstitute lang natin yung y equals vx. Then, once we substitute, that will become a separable equation. Evaluate, simplify, i-distribute na lang muna natin. 2x square v minus v square x square. So, dx, no? dx to. Plus x square v square dx. No? Tapos yung dv naman ay plus x cube v dv. No? X square v square dx. Tapos x cube v dv na is equal to 0. Ito-double check ko yung sign kasi po usually doon tayo nagkakamali sa sign. So ito'y positive, ito'y negative. So I don't think na magkakaroon tayo ng changes sa sign. So first two lang. Ito-double check yung sign. X square, v square, x square negative, ito ay positive. So magka-cancel out lang sila. When you solve a few homogeneous equations, so pag nakapag-solve na ng ibang homogeneous equation, mapapansin nyo na usually may nagka-cancel out sa kanila. No? So, para may konting confidence na rin tayo kung ano nangyayari. No? So, 1 minus v dx plus x cube v dv is equal to 0. No? Divide both sides by 1 minus v at saka x cube. No? So, mapapansin nyo din na lagi na merong dx over x or merong naka-lnx lagi pag ganyan lagi yung lalabas pag homogeneous. No? So, pag may ganyan lagi, may pattern, no? Nagkakaroon tayo ng pattern recognition, na-identify natin, ay, medyo tama yung ginagawa ko. No? Okay, is equal to 0. 1 minus v dv, paano ba yan dinidifferentiate natin? No? Complete the square.
No, so, di ba, hindi complete square, ano yun, pero pwede mag-let yun na lang kasi doon ako sanay. Pero di ba ang ginagawa ng iba ay b plus 1, no, minus 1 over 1 minus b kasi same lang din naman yun. Ako po ay sanay ako mag-let you, no, pinababayaan ko na lang kayo, no? Let you, let me, no? Let u is equal to 1 minus b, 1, u, sorry, 1, lipat sa kabila, no? 1 minus u is equal to v, no? Para maging 1 minus u, du is equal to negative dv. 1 minus u, negative du over u, no? Pwede na natin siyang ito 2 dx over x minus 1 over u plus u over u du. No? Pwede na natin i-integrate na. Integrate na. So 2 ln x minus ln u plus u is equal to, since dalawa yung ln, edi lnc. Okay, lipat ko na lang yung lnc sa kabila. Lipat ko tong u sa kabila. Para maging ln x square. No, divide by u. Isa-isahin. Minus ln u plus ln c is equal to negative u. No, ln x square divide by u. Tama naman ang ginawa natin. I don't think pag negative 1 over, okay. So, I think tama naman yung ginawa natin. So, c is equal to negative u. Okay. Raise both sides to e. Pwede na natin, di ba y equals bx? Pwede na natin ibalik. V is equal to y over x. 1 over v is equal to x over y. Reciprocal lang, no? Cancel na to. So, x square c over u siya. So, hindi siya v. No? So, ano ba u? Ang u ay 1 minus v. So, 1 minus v is equal to e negative 1 minus v. Or v minus 1, no? X square c over, ang v ay y over x. So, 1 minus y over x is equal to e. V minus 1, no? Or e y over x minus 1. X square c over x minus y. At this point, algebra na lang, diga. So, parang inaano na lang natin. Minamanipulate na lang natin yung equation. EY minus x over x. No, y minus x over x, x minus y. No, yun. Inilipat ko lang to dito sa kabila. Inilipat ko lang to sa taas para maging x cube. So, sana tama po yung ating sagot. No? Ito na yung final answer. No? Tapos mamaya, mali pala yung ating sagot na. I-double check lang natin yung ating ginawa. Okay. Lipat lang natin sa taas na. So, I don't think, ano naman tayo? Negative 1 over u. Lambda x, nag-test naman tayo. Na, so, I think tama naman yung ating ginawa. Y over x. X cube. Okay. V minus 1, diba, negative u, ln u, e, v
b minus 1. So, I think tama naman y over x minus e to the x. Y over x minus e to the negative 1. X cubed c, x minus 1. Okay, so I'll be confident with my answer. So ito. Ay, yung so sir, magkaiba po ng exponent. So actually pwede naman na 'di ba ito ay e to the y over x minus 1. So pwede nating i-separate siya as e to the y over x multiplied to e to the negative 1, and that is a constant, di ba? So pwede nating gawin is divide both sides, di ba ito 'yon? So x cubed c is equal to ey over x multiplied to e to the negative 1. Now, x minus y or y minus x, no? Negative. No? Ano sunod? X, okay na, ito na yan. No? So, divide natin by c. Tapos, let negative c, 1 over c, e to the negative 1 is equal to c. No, kasi constant naman to. So, pwedeng x cubed is equal to c. Now, y minus x, e raised to y over x. No? Pwede natin i-manipulate yung equation. And that is the same as this one, no? General solution wise. No? Parehas lang din yan. Magkabaliktad lang din siya dito, y minus x, x minus y. No? Ang ginawa natin ay let e negative 1 over negative c is equal to c. Pagdating nga sa simplification, medyo lax ako kasi nga walang rule si libro. So hindi po walang rule po sa pagsisimplify ng answer sa libro, no, kung anong gagawin, no. Anyways, yan po si homogeneous. Anong lesson? No, anong lesson for today? No, so alam na naman natin kung paano mag-solve ng homogeneous. Ang question lang is, are we able to solve this kind of equation? Kaya ba natin to? Kaya ba natin i-integrate? Si homogeneous, medyo madali siya, mahaba lang. No, mahaba lang siya. Madali na mahaba. No. Si linear kasi at si exact, ang tanong, kaya mo ba siyang i-integrate? No? Pero si homogeneous, once you substitute, once you separate, nandyan lang yan. No? So, madali lang yung, for me is, yung process is, di ba, pag-separate, distribution, that's easier methods. No? Right? An example namin, ito, ibibigay ko to sa inyo. Sinolve namin to kanina. So, nagpa-random din naman kami kanina. Ito. An example of madali yung DE. No. Madali yung when it comes to solving, when it comes to the method. No. Right. So, isusulat natin to. Dx over dt is equal to cosine x cosine square t. Na. That is an example of separable. Dx over cosine x. Ayusin natin ang sulat. Bakit tabingin, sir? Sorry. Okay, so cosine x, cosine square, ba't pinupino lang, no? Divide both sides by cosine x, multiply by dt. That's an example of a separable equation, very mabilis makita, no? Pwede na natin i-integrate, no? So secant x dx is equal to cosine square t dt. Ang tanong, sinong nakakaalala kung paano i-integrate ang second? Anong direct formula niya? Biga. Pare po. Ano lang tubig? Ang tanong, sino nakakala kung paano i-integrate yan, di ba?
Ah, dito muna tayo sa cosine square. Cosine square theta. If I remember correctly, pagdating kay cosine square, if you're handling higher degree trigonometric function, you're gonna be using the ito yung naalala ko. Hindi siya square. Double angle identity. Sin 2 theta is equal to sin cos cosine 2 theta is equal to cos cosine sin, no? Cos sin sin. Yan. Cosine square theta minus sin square theta. Na, cosine 2 theta. Okay, so ito yun, no? Ito yung cosine square theta. Ang tanong na lang, paano ba natin integrate? So, kailangan first degree siya. Cosine square theta is equal to cosine 2 theta plus sine square theta. No? Malala ang half angle at saka double angle, no? Basta ang pananda ko lang lagi po dyan is cosine 2 theta is cos cosine sin. No? Cosine square theta, sine square theta. Yeah. To sin cos, no? To sin cos. Okay. Nilipat ko sa kabila. Cosine 2 theta plus sine square theta. So, hindi pa rin natin pwedeng integrate yan kasi sine square theta. So, pwede naman natin gamitin yung Pythagorean theorem or unit circle na. So, cosine square theta is equal to cosine 2 theta 1 minus cosine square theta. No, lipat sa kabila para maging 2 cosine square theta is equal to cosine 2 theta plus 1 divided by 2. So, cosine square theta is equal to cosine 2 theta plus 1 over 2. No? So, ibig sabihin, pag in-integrate natin ito ay cosine 2 theta plus 1 divided by 2. Well, it's not theta, but it's t. No, dt. Na, pwede na natin integrate yan kasi alam na natin yung cosine single degree or first degree at saka 1 over 2. Ano natin? Paano naman ang second x? So, naalala po mo kung paano integrate? No? So, pwede naman tayong actually ito ay, I think it's completing, we multiply this by second x plus tangent x, no? Second x plus tangent x, no? So, same numerator, same denominator, para yan ay maging second square x plus second x tangent x, no? Dx over second x plus tangent x, no? Para pag nag-let u is equal to second x plus tangent x, du is equal to second square x at saka second x tangent x na. So, ibig sabihin, ito yung nasa taas. Na. So, meaning the left side is actually du over u is equal to integral of cosine 2 theta plus 1 over 2 d theta. Hindi theta. Ano ba? Hindi theta. T. No? Plus 1 over 2 dt. No? Integrate ln u is equal to sine 2 theta over 4 plus wala theta. No? T. No? Plus c. No? No, so ln u is ln second x plus tangent x. Okay, so sine 2t plus 1 half t over 4 plus c. Now, multiply both sides to 4. So, 4 ln second x plus tangent x is equal to sine 2t no, plus 2t plus c. No, so, yan po yung ating general solution. No, pero kung tandaan niyo naman yung direct formula kasi meron I think meron naman yung mga direct formula for integration, no? No, 'di ba? Kung tandaan niyo na 'yun, ay di madali na ay ano pala to, no? ln pag in-integrate natin 'yan ay di ln second x plus tangent x
is equal to sine 2 theta of 2t over 4 plus 1 half t no, plus c. No? Ang tanong na lang is, kaya ba natin integrate? Madali yung DE, pero kaya ba natin integrate? No? Yun yung question. No? Okay? Give me another number. No. Give me another number. Bernardo, Nicole, Saini. 1 to 55. Ang number. Hello? Wait lang. Baka naman magsasalita kayo. Hindi, may panig kong sounds. Wala. Okay na ba tayo sa DE? Wala na ba questions? Discuss ko na kayo. Parang wala naman din yata nakikinig. Well, to be fair, no, kahit anong turo ko sa inyo, kung hindi kayo nagsosolve yan, I don't think you're gonna be able to memorize all the solution. No. So again, your solving differential equation is a skill based. So I'm giving you the tips, I'm giving you the advice. Kailangan mag-solve kayo diyan kasi hindi nyo siya madadaan sa more videos. No? Pero again, may mga tips and advice naman lagi tayo. Give me a number last number na. Kendrick Magmanlak. Nandiyan ka ba? Yes po, sir. Number 1 to 55. 54 po. 54. Tama ba? Sabi mo 54. Dami namang cosine at sine. Actually, nakakatakot nga ang cosine at sine. No? Pero, imagine kung halimbawa na-master nyo ng trigonometric function, wala na kayong kakatakutan. Diba? Yeah. So, yes, nakakatakot siya, pero ilan ba sila nakakatakot? Pag na-master mo na sila, wala na nakakatakot. So, madali na yung iba. Yeah. So, use your weakness as your strength as your weakness. No? No? Use your weakness as your strength. No? Yeah. Okay. Anyways, dami pang sinasabi ni Sir. No? Solve na lang natin. Dito, I'm gonna try exact. No? Kasi una-una, lahat ay naka-trigo, so hindi siya linear. Walang first degree, lahat ay naka-trigo, so probably hindi siya linear. I'm gonna try exact. No. Sige, try ko din ng inspection. No? Try tayo ng inspection. Or tuturo ko sa inyo yung 9th type, no, especially sa trigo, yung 9th type kagad. Pwede naman 9th type. Si 9th type kasi ay ibang para din siyang inspection, no. So anyways, exact muna tayo. Plus tangent x n is equal to negative cosine x cosine 1, no. So test muna natin for exactness. Sir, bakit niyo po tinesting ng homogeneous? No, pag tinignan niyo kasi yung mga example diyan, na ito ay linear, na example to ng linear. Pag tinignan niyo example ng linear, tanyo, puro tatlo, no, 1, 2, 1, 2, tapos may mga first degree. So importante na may first degree variable doon sa linear. No? Ganun po si linear, kailangan linear siya, kailangan first degree. When pag naman exact, similar yung kanyang mga pag kayo makakita ng mga trigonometric function kay exact, pag may cosine sa kabila, cosine, no, sine, may cosine, no, may tangent, may secant square. So at a point, merong similar trigonometric functions sa kabila. Pag homogeneous, ito yung homogeneous, kung titingnan nyo, halos walang trigo. Kung magkakaroon ng trigo, may y over x, may so may pattern recognition tayo nakikita na. So walang trigo pag homogeneous. Okay?
Okay? So, kaya diretso akong exact. No? So, my. So, y lang tayo nakatingin. So, magiging sin x cosine y plus 0. No? nx. No? So, kay x lang tayo nakatingin. Magiging positive sin x cosine y. No? So, therefore, the equation is exact. No? The equation is exact na. Gagamitin po natin, anong theorem ang gagamitin natin? Anong trip nyo? No? 1, 2, or 3? Kenneth Cueto. Anong theorem? Theorem 1, 2, or 3? Wala. Wala. Karil, Cheska. Anong theorem ang gagamitin natin? Theorem 1, 2, or 3? 3 po. 3. No, so 3. Okay. So, theorem 3 is we integrate both sides. No? So, integrate m dx, integrate n dy. No? So, si m muna, ito yung m. No? Integrate natin ang x only para maging negative cosine x, no? Sin y, no? Plus ang integral ng tangent x, di ba yan ay sin x over cosine x dx. So, ang integral yan ay negative ln u, di ba? ln cosine x, no? Or sana naman yung nakapag-solve na dati, no? So, tangent x, di ba? Sin x dx over cosine x, no? So, let u is equal to cosine x, du is equal to negative sin x, no? dx, so negative du over u. No? So, negative du over u, integral is negative ln u or negative ln cosine x, no? Ndy naman, ang ndy, ito, so y lang tayo nakatingin, ang integral ng cosine y ay negative cosine x sin y. Huwag natin kalimutan ng h of y, ito naman ay g of x. No? Okay? Then, once you integrate both sides, copy the similar terms. Then, identify your g of x. Pag sinabing g of x, yung x value only sa opposite side. So, negative ln cosine x. H of y ay 0 kasi wala namang y value only sa opposite side. So, kopyahin lang natin. Is equal to c. Now, multiply both sides to negative para maging, wait lang. Ay, ano po yan? Ay, sorry po sir, umihilang ko. Okay po. Hindi ko alam to. Tactic extension. So, Merry Christmas. So, okay. So, cosine x, sin x, ln, cosine x. Na, double check lang kasi baka mamaya nagmamabilis tayo. Ln cosine x. So, mas maganda na yung tama kaysa maraming sagot pero puro mali. No? Mas maganda yung tama ka sa dalawang question out of 8 kaysa lahat ng question ay hindi mo nasagutan. No? Or hindi, lahat ng question ay nasagutan mo pero puro mali. No? So, make sure that you are correct when you're solving. No? Ang isang question ay 10 points, ang isang maling question ay probably 2 points or 1 point. No? So, it's not a matter of gaano kabilis. Mas mabilis kung kaya mong gawin ang isang problem ng isang beses. No? Okay po. Okay, I guess, dinodouble check ko lang kung tama yung mga integration ko. Ang negative cosine x sin y. Tama naman, nagkaparehas naman sa kabila. Sige, okay na ako. Ayun. Okay, so
May mali feeling ko may mali tayo sa sign kasi nasa opposite side yung kabila. Negative x cosine y. So, negative to. So, dapat positive to, di ba? Cosine x du, ang differential ng cosine x, negative sine x. No? So, negative du over u, ln cosine x. Ito naman, pag dini-integrate mo ang dy, cosine y, negative cosine x. Paano natin ano yun? So, pwede nyo naman ang gawin natin ay, diba negative yon? So, pwede naman nating ilagay sa degree. So, pwede siyang maging cosine x sine y positive ln cosine x negative 1, which is, that will become secant. No? So, in-ln niya sa ano doon. So, pwede nating ilipat sa kabila. Ito naman ilipat sa kabila para maging ln secant x plus ln c is equal to cosine x sine y. No? Then, pagsamahin, no, ln c secant x is equal to cosine x sine y. No? So, same lang din po yun. When it comes to the integration, again, I'm very lax pagdating diyan. No? So, tama naman yung ating process. Ang ginawa lang talaga niya, ipinasok niya yung negative 1. No, ipinasok lang niya yung negative 1 para maging secant x siya. No? So, same lang to, same lang dito. No? Okay? So, paano po yung sabi ko kanina? No? So, again, si inspection is your fifth type. Wala siyang procedure. And it requires you to have ang pinakamadaling o pinakamagandang gamitan ng inspection ay exact equation. No, kasi nakalagay naman sa definition ng exact equation. Nakalagay naman sa definition dyan ng exact equation na as ng inspection, tanyo. Pag sinabi naman ang hinahanap natin ay exact differentials. So, ibig sabihin, sa inspection, ang hinahanap natin ay common exact differential. Pag hindi common, that is an exact equation. Probably that's an exact equation. Pag hindi common, no? Okay, so exact differential. Meaning, a part of the inspection are exact equations. No? So, ano yung sabihin ito? Distribute muna natin ang sine x, sine y, dx, plus tangent x, dx minus cosine x, cosine y, dy. Now, okay, I will be teaching you here this next week. No? So, ninth type is what you call substitution method. Which is, alam naman natin yung substitution. Mag-substitute tayo. So, it is applicable mostly on trigonometric function or exact equations. Na there are equations that if you substitute a value, for example, is sine y, diba? So, let u is equal to sine y. Magiging du is equal to cosine y dy. Yeah? Let w is equal to negative cosine x. And dw will become positive sine x dx. So, nasan siya? Itong dalawang to. No. Diga, halos nandyan yan. So, pag sinubstitute mo yan, yan ay u dw plus tangent x. Ilayo ko muna yung tangent x. Tangent x dx plus w du. Di ba that is tangent x dx, that is the differential of uw. Diba? That is inspection, that is product rule. No, mukha lang siyang trigo. So, integrate. No, so that will become, pag in-integrate natin ng tangent x, that will negative ln cosine x. Gawa na natin na kanina. The integral of the differential of uw is uw.
Ano ba ang UW? Negative ln cosine x minus cosine x sin y is equal to C. Halos parehas lang ng kabila na. Ayan. Inspection, pero siya ay may konting inspection, pero may konting 9 type substitution method. Si substitution method kasi is halos same lang na. Halos same lang ng kabila. So, mas mabilis pag alam natin ang gagawin. But, again, inspection is to trial and error. No? Trial and error, practice ng maraming solving, and finding the pattern ng CNC inspection. Kaya hindi ko siya sinasuggest. Then again, this is another strategy. No? Another strategy. Yeah. Okay. Mabilis pag inspection. No? Or ganito. No? Wag na pala. Wala siya sa module. Exact ba siya? Hindi, exact naman yung ginawa natin. Kaya okay na. Okay. So, exact naman siya. So, sir, ln second x po ang integration for tangent x. Sa formula, no. Pero di ba ang negative ln cosine x is equal to ln cosine x raised to negative 1 or ln 1 over cosine x, which is ln second x na. So, ako kasi hindi ko po talaga sa ulo yung mga formula ng integration. Ang ginagawa ko is nagle-let you ako. So, I think tama ka naman. So, you're very correct. That is much better kasi yun yung nasa libro din, ln second x na. Pero yun nga po, just to justify my answer, sometimes pag hindi mo tanda yung mga formula, you need ways to find your answer. No? So, substitution method pwede rin nag-work na. So, ln negative ln cosine x is equal to ln second x na. Okay, so tama naman po. So, pwede nyo tandaan nyo na yung sabi ni Ergel. Tama siya. ln second x. Yan po. Okay. Okay. Sir, need pa ba naka-LNCC? No. So, for me, no, po, pag alimbawa po, pag yan ay lahat ay naka-LN, pag po lahat yan ay naka-LNX, LNU, plus LNU plus 1, i-LN nyo si C. No? Para ma-simplify nyo, para ma-cancel nyo lahat ng LN. No? So, XU, U plus 1 is equal to C. No? Para ma-simplify nyo. Pero kung halimbawa, katulad nito, na one term is naka-LN, one term is hindi. So, ano lang, kung halimbawa so hindi siya neat, no? I'm go with C, I'm good with LNC. No. Again, we're very lax with the simplification. No? Wala kasing rule si libro pagdating kay simplification. No? Ang chinecheck mo dyan is tama yung process. Pag na-integrate nyo, good. Then, when it comes to simplification, ito lang yung rule ko. So, patake note po. When it comes to simplification, my rule is no fraction, no similar terms. Ibig sabihin, pag similar terms, let's say may 4x minus 2x, ay di pagmaminosin nyo. Halimbawa naman ay may 3 plus 1 is plus C. So, pagsasamahin nyo na siya, gawin nyo na siyang C. Kasi constant naman si C. No, pag sinabing fraction naman, ay di pag nakakita ka ng 1 over 2 cosine x plus 2 sine x. So, may fraction ka, multiply both sides to 2 para mawala yung fraction. Okay? So, when you say simplification, you're going to shorten your equation para hindi siya mahirap isulat. Madaling i-present na.
Okay, so sana nasagot ko ang tanong mo. Sir, need to. Any question pa? Last problem? Last problem. Sana kaya ng 10 minutes na. Kendrick Magmanlak. Ano ka ba? Any number from 1 to 55. 50 po, sir. 50. 50. Ako po parang Uy. Aha. Kaya siguro to ng 10 minutes. 50. Pwedeng linear, pwedeng separable. No, pwedeng linear, pwedeng separable, pwedeng inspection. No, so dy over dx is equal to y minus xy. No, ang gagawin ko linear, divide both sides by x square. Hindi, separable muna. Separable muna, madali ang separable. Is equal to y 1 over x. Now, multiply both sides by dx. Tapos, divide ko sa dy. No, divide ko sa y. Tapos, divide ko na rin sa x ko. Para maging dy over y is equal to 1 minus x over x square dx. No? So, separable na siya. All the y are on the left, all the x are on the right na. So, pag in-integrate natin siya, dy over y is equal to 1 over x square minus x over x square dx. Lagay ko na lang dx dito. Kasi sala na yung sinusulat na dx. Ayan, may dx na. So, integrate na. So, ito magiging, x na lang yan. So, magiging ln y is equal to 1 over x negative 1 minus ln x plus c. Lipat ko yung ln x sa kabila. No, so ln y x, gawin ko na rin, since dalawa yung ln, lipat ko na rin yung c sa kabila. No, lipat ko na yung c sa kabila. No, plus ln c is equal to negative 1 over x. No. So, ln cyx is equal to negative 1 over x. Raise both sides to e. Para maging cyx is equal to e negative 1 over x. No? Or, ano ba maganda? Multiply ko na lang, huwag ko na lang palang e, na. Multiply ko na lang sa x, na. Ito, multiply ko na lang ito sa x para maging ln na maging x ln cyx is equal to negative 1 or x ln cyx is equal to plus 1 is equal to 0. Bakit po, sir? Ay, ito kasi may fraction, so para lang madaling tingnan. So, okay na to. Siguro okay na to sa akin. No? Okay. Paano naman pag tingnan muna natin kung tama. Hindi. No. Solve natin via inspection. No. 3 minutes yon, no. So, isa pa. Sabihin, sir, ay masyadong mabilis, no. Double check ko kung tama answer, no. So, inspection. Anong inspection? No. X square dy dx is equal to y minus xy. Now, multiply both sides by dx para maging x squared dy is equal to y dx minus xy dx. Na, lipat ko sa kabila para maging 0 is equal to y dx minus xy dx plus x squared dy. Na, pag inspection ay pinagpa-partner natin, no? So, positive ang dy, no? So, yan ay, di ba, ang x dy, may x yan. Ito yon x squared dy, di ba? So, may dalawang x niya. No?
So, ang hinanap ko ay x, no, na dx, no. So, dx, ito, na, ito, no. So, minus, no, y dx na may x din siya, no, plus y dx, no. Ngayon, ito, y dx, ayusin natin ang sulat, sir. Plus x dy minus y dx, no. Positive, negative, so that is the numerator of a quotient rule. Di ba pag quotient rule, y over x is equal to x dy minus y dx. Yan yung numerator divided by x squared. Kaso walang x squared. Di ang gawin natin ay, lagyan natin ng x squared. Well, yun na yung, that is the decision making, that is the trial and error. That is the trial and error part of inspection. 1 over x squared. Para maging y dx plus x dy minus y dx over x squared is equal to 0. May x squared na dito. So, y over x squared dx plus x derivative of y over x is equal to 0. Ano pa? Hindi parehas na. So, ang gagawin ko ay, i-divide ko na lang, i-divide both sides ko sa y para mawala yung y dito, para ito ay dx over x squared. Ito naman kabila ay x over y, derivative of y over x. And that is basically du over, if we let u, let u is equal to y over x. So basically 1 over u is equal to x over y. So this is du over u, dx over x na square is equal to c. Sorry, hindi pa natin i-integrate. So wala pang c. So integrate na natin para maging negative negative 1 over x plus ln u is equal to, siguro pagsamahin na natin ln c. ln u plus ln c. Lipat ko na lang sa kabila. So para lipat ko sa kabila para maging ln cu is equal to 1 over x. Multiply both sides to x para maging x ln cu is equal to 1. Cu ay y over x, no? So x ln c y over x is equal to 1. No? So x ln cy minus ln x is equal to 1. No? Iba yung sagot. No, wait lang. Baka mamaya may mali. Y over x siya. X over y. Tama naman. May x naman. Hindi naman nawala yung x. Okay. ln cy minus ln x na. May negative sign ba siya? Wala naman. xy. Baliktad siya ratio. So, x over y. Divide natin sa y. Y dx, x dy. Halos parehas yung sagot niya dito, no? Cyx. Pero, ano kasi, cyx plus 1, ito naman ay x ln cy over x minus 1 is equal to 0. No? So, negative 1 at saka x. No? So, how do you manipulate the equation for negative? So, pwede naman, let's see. Ang gawin natin ay, ito yung gagawin ko. No?
So, I'm gonna multiply the, ano muna, negative 1 over x plus ln y over x, no? Is equal to ln c. Negative 1 over x plus ln y minus ln x is equal to ln c. Negative kasi yung ln x plus ln y. No? Pag naman ln cy, ang tanong, tama ba yung sagot natin? Sige. Baka mamaya ito rin yung mali. No? May 1 minute pa tayo. I guess 1 minute na lang natira. So siguro, mas maganda siguro kung ang ginawa natin dito ay linear equation ang ginamit natin. Pero I'm going to check na yung answer natin. Answer number 50. No, CXY. So tama yung CXY. Or CYX na. Tama yung ano. So that's why I don't recommend that much ang inspection. So tama naman dito. Hindi ko siya nire-recommend inspection. But then again, tama naman yung ginawa natin process. Kinumpleto natin yung exponent. May negative sign ba tayo? Negative xy. Negative xy, positive x square. Okay, I'm gonna stand by with the answer. So, I'm guessing baka mamaya parehas lang ang baka mamaya naman din is parehas in terms of value ang negative 1 over x plus ln y minus ln x plus ln c. Probably baka mamaya equal lang din siya sa 1 over x plus ln y minus plus ln x, no? Plus ln c. No? So yung negative sign nito at negative sign nito is interchangeably within sa y. I'm guessing double check na lang. Anyways, time is 2 o'clock. Nasolve naman natin to ng gamit ay separable. No? I don't think that's a problem anymore. Pagdating sa exam, wala naman po akong ibibigay na solve by 2 methods. You can solve by any method one time. No? So, hindi naman, wala naman pong solve by 2 methods sa exam. Probably sa quiz. Okay, any question po pagdating sa lesson? Again, kaya natin ni-review to is bago tayo mag-move on sa 6 at 7. Si 6 ay non-exact made exact. Si 7 ay non-linear made linear. So, kung halimbawa hindi pa tayo marunong mag-linear at mag-exact, hindi natin magagawa kasi yung 6 at 7 type. Sir, positive po siya x squared dy. Uy, nag-chat pala ikaw. Wala, baka yun nga. X squared dy. Ayun. Baka yun. Ang x squared dy ay nasa opposite side. So, pag inilagay natin dito, ayun, negative ang x squared dy. Ayun, tama, no? Inilipat natin, so dapat negative ang x squared dy. Ayun, kaya pala. So, negative to, negative to, negative to, negative to, positive to. Positive to, positive to, positive to. Ayun, sige. Probably meron pang isa. So, anyways, if wala na pong question, class dismiss. Good luck. No, I guess ang question niya lagi is, probably alam na natin yung process ng pagsosolve. Ang tanong na lang is, kaya ba natin i-integrate na yung ating equation. Thank you. Thank you. Sirs, thank you, Kyle. Class dismiss na. Alright. Ano mas diba? Goodbye and thank you po. Bye-bye. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Okay.